Kabanata 31, ang sermon. Si Padre Damaso ay nagsimulang mag-sermon sa wikang Tagalog at Kastila mula sa isang sipi sa Biblia. Ang kabuuan ng kanyang sermon ay tumatalakay sa kanyang pagpupuri sa mga banal na santo ng simbahan. Ngunit higit sa lahat, kasama sa kanyang sermon ang panlilibak ng pari sa mga Pilipino na binigkas niya sa wikang Kastila. Kaya walang kamalay-malay ang nakararami sa kahulugan ng kanyang mga sinasabi. Dahil marami sa mga naroon ay walang naiintindihan sa pinagsasabi ng pari, hindi na nila napigilang antukin at maghikab. Hindi natuwa si Padre Salvi sa mga nagaganap, kaya nagpakuliling na ito. Hudyat para tapusin na ng pari ang kanyang sermon. Samantala, sa loob ng simbahan ay palihim na nakalapit si Elias kay Ibarra at binalaan ito na mag-ingat at huwag lalapit sa bato na ibabaon sa hukay, sapagkat maaari niya itong ikamatay. Walang nakapansin ni isa sa pagdating at pag-alis ni Elias. Ang taong dilaw ay nagkaroon ng demonstrasyon kay Nol Juan tungkol sa paggamit ng panghuhugos bago ganapin ang pagpapasinaya sa paaralan. Ang nasabing istruktura ay may 8 metro ang taas at ang 4 na haligi ay nakabaon sa ilalim ng lupa. May 4 na haligi ito na nasasabitan ng malaking lubid na kapag tinignan ay para bang napakatibay ng pagkakayari. Dumating ang araw ng pagpapasinaya sa bahay paaralan. Ang mga mahahalagang kasulatan maging ang relikya at iba pang mahalagang bagay ay inilulan sa isang kahang bakal na ipinasok naman sa bumbong na nayari sa tingga. Nagsibabaan ang lahat ng importanteng tao upang sumaksi nang magsimula na ang pari sa seremonya. Isa sa mga taong naroroon upang sumaksi sa okasyon ay si Elias at di winaglit ang tingin sa taong dilaw. Pagbaba ni Ibarra upang makiisa sa pagsaksi ay humulagpos ang lubid mula sa kalo at kasabay nito ang pagkagiban ng balangkas. Ilang saglit lang ay nasaksihan ng lahat na si Ibarra ay nakatayo sa pagitan ng nasirang kalo at ng malaking bato, ngunit ang taong dilaw ay namatay. Si Elias ay palino dumating sa bayan ng Ibarra at sila'y nag-usap tungkol sa mga kaaway ng Katipan ni Maria. Kahit na ang hangal ay kabutihan, pinayuhan pa rin ni Elias si Ibarra dahil nagkalat ang kanyang mga kaaway. Sabi rin nito ang kanyang pagkakatuklas sa balak na pagpatay ng taong dilaw kay Ibarra sa araw na pagpapasinay ng paaralan. Tila nagkaroon naman ng interes si Ibarra kay Elias dahil sa kanyang mga kaisipan na kakaiba kaysa sa ordinaryong mamayan. Napadpad naman ang kanilang usapan sa paniniwala sa Diyos na di tinanggi ni Elias na siya'y nawalan na ng tiwala dito. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin si Elias ng baon ng kanyang pagkakakos ng katapatan kay Ibarra. Noong araw na iyon ay darating ang general at tutuloy sa bahay ni Kapitan Tiago. Magkakahanap na kumakain ng mga taga Santiago. Nataka ang karamihan sapagkat wala pa si Padre Damaso. Nag-uusap ang mga nasa habang kumakain at napag-usapan nila ang hindi pagdating ni Padre Damaso. Ang kamangmangan ng mga magsasaka sa mga gobyernos ang kursong nais nilang ipakuha sa kanilang mga nanak at marami pang iba. Maya-may dumating si Padre Damaso at lahat ay bumati maliban kay Ibarra. Habang inihahanda ang serbesa ay nagsimula na rin patustadahan ng pari si Ibarra. Sinisingit sana ang kalakade sa usapan upang maiba ang paksa, ngunit ayaw papigil ng mayabang na pari. Tahimik lamang na nakikinig at nagtitimpi ang binatag si Ibarra. Tila nananadya si Padre Damaso dahil inungkat nito ang pagkamatay ng ama ni Ibarra. Sapagkat sa pagkakataong ito ay hindi na binalangkas ng binata ang mga sinabi ng pari, kaya naman muntik na niya itong saksakin. Mabuti na lamang at pinigilan siya ni Maria kung kaya't bumalik ang kalinuan ni Ibarra at umalis na lamang. Naging mainit na usapan sa buong bayan ng San Diego ang mga kaganapan sa nangyaring pananghalian. Karamihan ay pinanigan si Padre Damaso dahil kung nagtimpi lamang daw si Ibarra, hindi sana iyon nangyari. Tanging si Kapitan Martin lamang ang nakaunawa sa ikinilos ni Ibarra dahil walang sino man ang di makapagpipigil kung ang ama ang lalapas tanganin. May kumalat na baka hindi na matuloy ang pagpapatayo ng simbahan sapagkat tinawag na pilibustero ng praile si Ibarra. Dumating ng walang abiso ang Kapitan General sa bayan nila Kapitan Tiago kung kaya naging abala ang lahat sa paghahanda. Sinamantala ng lahat ang nalalabing oras upang makapagayak maliban kay
kay Maria Clara na patuloy ang pagtangis dahil sa pagbabawal ng kanyang ama na makapagkita kay Ibarra hanggat hindi ito excomulgado. Ipinag-utos naman ni Padre Sibila na huwag nang tagapin sa kanilang tahanan ng binata kahit na may utang ang kapitan sa binata. Lalong nagdalamhati si Maria sa narinig. Inalok ni Kapitan Tiago ang anak at sinabi si Padre Damaso ay may inilaan sa kanyang isang binata na kamag-anak nito na manggagaling pa mula sa Europa. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang Kapitan General at napuno na rin ang bahay ni Kapitan. Taimtim na nanalangin si Maria nang siya ay pasukin ni Tia Isabel dahil ipinapatawag daw ito ng Kapitan General. Ipinahanap agad ng Kapitan General si Ibarra pagkarating niya. Kinausap niya ang binata na kagalitan ni Padre Damaso nang ito ay lumabas sa kalagitnaan ng sermon. Akala ng binata ay sasamain siya sa Kapitan General. Ngunit matapos niya itong kausapin ay nakangiti ito lumabas ng silid. Tanda ito ng mabuting ugali ng Kapitan General na mayroong panahon basta sa katarungan. Sumunod na kinausap ng Kapitan General ang mga praile na sina Padre Sibila, Padre Martin, Padre Salvi at iba pa. Kanilang binanggit ang pagkakasakit ni Padre Damaso kaya wala siya doon. Binatin ng General si Ibarra at pinuri ang ginawang pagtatanggol dito sa alaala ng kanyang ama. Ayon sa General ay kakausapin niya ang arsobispo tungkol sa pagiging excomulgado ng binata. Ilang sandali pa dumating na si Kapitan Tiago. Pinuri ng General ang pagkakaroon nito ng mabuting anak at mamanunggawi. Nagpresenta rin ang General na maging ninong sa kasal ng dalawa. Agad namang hinanap ni Ibarra si Maria at nagtungo sa silid ng dalaga. Sinabi ni Sinang na isulat na lamang niya ang gusto niyang sabihin kay Maria Clara sapagkat pupunta na sila sa daluan. Sunod-sunod na pagtunog ng kampana at mga paputok ay hudyat ng pagsisimula ng prosesyon. May daladalang kandila ang lahat na nakiisa dito. Para sa mga santong sina San Juan Bautista, San Francisco, Santa Maria Magdalena, San Diego de Alcala at Mahal na Birhen. Ang prosesyon. Inihinto ang mga karo at andas ng mga santo sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago, kung saan may isang kubol na sa pagdadarausan ng pagbigkas ng tulang papuri o lua sa pintakasi ng bayan. Ang pila ng prosesyon ay pinangunahan ng 3 sakristan na sinundan ng guro, mag-aaral, mga batang may dalang parol na papel. Kasunod nito ang pag-awit ni Maria Clara ng Ave Maria, kung saan ang lahat ay nabighani sa ganda ng kanyang tinig. Sandaling napukaw ang atensyon ng binata nang ito ay kausapin ng Kapitan General tungkol sa imbitasyong magkasalo siya sa pagkain kung saan kanilang pag-usapan ang pagkawala ng 2 sakristan na sina Crispin at Basilio. Ng alperes si Doña Cruz na nagpipilit maging mukhang taga-Europa sa pamamagitan ng paglagay ng kolorete sa muka at pagsasalita sa wikang Kastila. Noong araw na iyon ay inutusan ng Doña na isara ang kanilang bahay sa kabila ng alam nitong tatapat ang prosesyon sa kanila. Buong araw siyang nagingit-ngit sa asawa dahil sa hindi nito pagpayag na sila ay magsimba. Nagdidili-dili ang Donya nang marinig nito ang pag-awit ni Sisa mula sa kulungan. Siya ay 2 araw nang nakakulong doon. Sa wikang Kastila ay inutusan niya si Sisa na umakyat, ngunit dahil sa hindi niya ito maintindihan, ay di niya sinunod ang utos ng Donya. Nilatigo niya ito at inutusang kumanta. Ang kawawang baliw. Ang pangyayaring ito'y nasaksihan dahil dito'y inutusan
niya ang isang kawal na bihisan at pakainin si Sisa. Alagaan at gamutin din ang mga sugat. Nakatakdang ihatid si Sisa kay Ibarra. Kinabukasan, kaya naman siya'y inalagaan ng alpas. Simula ng sindihan ng mga kuwitis bandang ikasampu ng gabi at ito'y hudyat na ng pagsisimula ng dula. Si Don Filipo ang nangasiwa sa gabi ng pista. Noong mga oras na iyon ay magkausap sina Teniente at Piloso Potasio tungkol sa pag-ayaw ng Don sa kanyang tungkulin. Maya-maya pa'y nagsindatingan na ang mga malalaking tao sa bayan. Habang ang lahat ay nakatuon ng pansin sa dula, ay lantaran namang nakatitig kay Maria Clara si Padre Salvi. Ang pagdating ni Ibarra ay nakatawag sa pansin ng mga pare, kaya hiniling ng mga ito na kay Don Filipo na paalisin ang binata. Tinutulan naman ito ni Don Filipo dahil higit siyang takot sa suwayin ang utos ng Kapitan General kaysa sa utos nila. Isa pa'y malaki rin ang naabuloy na ibinigay ni Ibarra. Dahil sa inis ay mga pari ang umalis sa kalagitnaan ng dula. Maya-maya may lumapit na 2 gwardiya sibil kay Don Filipo. Iniuutos na itigil ang palabas sapagkat nabubulahaw di naman ito mapagbigyan ng Don Filipo, kaya pagdakay nagkaroon ng gulo. Dahil sa pagtatangkang pagpapatigil ng mga musikero ay hinuli ng mga kuwadrilyero sa tribunal ang 2 gwardiya sibil. Sakto naman nakabalik na si Ibarra sa mga sandaling iyon at hinahanap kaagad ang katipan. Kumapit ng dalaga sa bisig ng binata na wala nito ng malay. Nang gabing iyon ay hindi dinalaw ng antok si Ibarra. Siya'y balisa sa kaguluhang naganap, kaya niliban na lamang nito ang sarili sa paggawa ng kanyang laboratorio. Maya-maya'y biglang dumating si Elias upang ipaalam kay Ibarra na si Maria ay may sakit. At kung may ipagbibili nito bago siya pumunta sa Batangas. Ipinaliwanag din niya kay Ibarra kung paano niya napatigil ang kaguluhang noong gabing iyon. Matapos ang pag-uusap nila Ibarra, na may nagmamadaling gumayak upang pumunta sa bahay ni Kapitan Tiago. Habang naglalakad ay nakasalubong niya ang kapatid na taong dilaw na si Lucas. Kinulit niya nito tungkol sa makukuhang salapi ng kanilang pamilya dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit talagang mapilit si Lucas, kaya bago pa man nawala ang pagtitimpi ni Ibarra ay tumalikod na lamang ito. Sa bahay ni Kapitan Tiago ay nababanaag ang lungkot dahil may sakit si Maria Clara. Ang pagpinsang si Tia Isabel at Kapitan Tiago ay nag-usap kung alin ang mabuting bigyan ng limos upang gumaling kaagad ang karamdaman ni Maria. Natigil lamang ang pag-uusap nila nang mayroon dumating sa tapat ng kanilang bahay. Ito pala sila Dr. Turbicio de Espandanya. Kasama nito ang kaniyang asawa na si Doña Victoria de Espandanya. Pati na rin si Linares. Aakalain mong isang Orofea si Doña Victoria sa biglang tingin nais niyang mapabilang sa mataas na antas ang lipunan. Ngunit ang pangasawa niya ay isang mahirap pa sa daga sa Nakastila. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nagtungo na sila sa gilid ni Maria Clara at binabantayan naman ng kanyang 2 kaibigan agad na pinanulsuan ng Don si Maria. Sa tinignan ang dila, sinabi niyang mapapagaling niya ang dalaga. Sinamantala na rin ni Donya ang pagkakataon para ipakilala si Linares kay Maria na nooy nabighani na sa kagandahan ng dalaga. Tuloy-tuloy sa silid ng dalaga si Padre Damaso na halata sa muka ang pag-aalala kay Maria Clara. Nagtaka naman ang lahat sa ipinakita ng pari at di nila akalain sa kabila ng magaspang nitong pag-uugali ay marunong pala itong umiyak at malambot din ang kalooban. Ilang sandali pa'y tumayo na ito at pumunta sa silong ng balag upang doon managhoy. Sinamantala ito ni Doña Victoria at ipinakilala si Linares. Ayon kay Padre Damaso, madali lamang matatanggap si Linares dahil ito ay naging abogado sa Universidad Central. Sa usapin naman ng mapapangasawa ay iminungkahing kausapin ng pari si Kapitan Tiago. Samantala si Lucas ay pumunta kay Padre Salvi para isangguni ang marapat na katarungan para sa kanya kapatid. Di naman natuwa ang pari sa ipinakitang kaartihan ni Lucas kaya
pinagtawuyan niya ito. Mataas pa rin ang lagnat ni Maria Clara. Sina Tia Isabel naman kasama ng kanyang mga kaibigan ay patuloy siyang inaalagaan. Samantalang si Kapitan Tiago ay walang tigil nagpapamisa at nag-aabulay. Makaraan ng ilang araw kasabay ng pag-inom ng gamot na nireseta ni Don Tiburcio ay humupa ang mataas na lagnat ni Maria Clara. Napag-usapan ni na Padre Salvi, Kapitan Tiago at mag-asawang Espadanya na malilipat sa parokya ng Tayabas si Padre Damaso. Samantala, nalaman naman ni Maria Clara kay Sinang na kaya hindi pa makasulat sa kanya si Ibarra ay dahil abala ito na mapawalang bisa ang kanyang pagiging eskomalgado. Maya-maya pa ay dumating na si Tia Isabel upang ihanda si Maria Clara sa pag-umpisal at pati na rin ang kanyang kalooban nito tungkol sa paglimot kay Ibarra. Nagsimula na ang pangungumpisal ng dalaga sa obserbasyon ng kanyang tiya ay tila halata kay Padre Salvi na hindi ito nakikinig sa sinasabi ni Maria Clara. Bagkus ay maitim itong nakatitig sa dalaga na para bang inaalam ang nasa isip nito. Sa isang yungib sa kagubatan ay natagpuan din sa wakas ni Elias si Kapitan Pablo. Malapit silang dalawa sa isa't isa at tinuturing din niyang isang ama kapitan. Pareho rin silang nag-iisa na sa buhay kaya sinubukang kumbinsihin ni Elias ang kapitan na isama ito sa mga lupain ng katutubo upang makapamuhay ng payapa ang matanda at makalimot sa sinapit ng kanyang pamilya. Tinanggihan ni Kapitan Pablo ang paanyaya ni Elias dahil naninindigan siya na ipaghiganti ang masaklap na nangyari sa kanyang mga anak sa kamay ng mga dayuhan. Sinabi din ni Elias sa kapitan ang naging pagkikita at pagkakaibigan nila ni Ibarra. Ibinida niya rito ang mga katangian ni Ibarra at ang pang-aaping sinapit ng pamilya nito sa kamay ng pari. Dagdag pa ni Elias ay makatutulong si Ibarra sa pagpapaabot sa general ng tungkol sa mga hinaing ng bayan. Sinang-ayunan naman ito ni Kapitan Pablo. Kung sakaling sumang-ayon si Ibarra ay magkakaroon ng katarungan ang kanilang mga hinaing. Ngunit kung hindi naman ay nangako si Elias na sasama sa kanilang layunin.